Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong March 27 taong 2025. At ayan, ang ating nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Pepe. At yung huling technical analysis natin dito is noong pang nakalipas na February 16. Kaya napabayaan po natin ang pagte-technical analysis natin dito kay Pepe. Kasi yan nga, kung bumabagsak po kasi ang market, yan, nawawalan po tayo ng gana yan, sa pagte-technical analysis. Kaya ayan, ngayon at mukhang may sign of recovery na po tayo ngayon, ay ayan, update po natin yung ating technical analysis dito. Yan, meron po tayong isang pattern dito. Ayan, isang descending wedge pattern po ito, pero ayan, invalidated na po ito kasi matagal na po siyang nabasag. Kaya maghahanap na naman po tayo ng panibagong pattern dito. Ngayon ay sa naging pagbagsak po ni Pepe, ayan, umabot po siya sa nakaabang rito na buy pending order natin sa presyong 40 digits 644. Ayan, na-triggered po yan nitong nakalipas na March 4. Ayan. Ngayon ay pinalitan po natin yan ng isang sell pending sell pending order. Ayan, dito po yan. Ayan, linagay po natin dito. Ayan po ay nasa presyong 40 digits 879 at kahapon lang po ay pinatamaan ito ni Pepe. Kaya nakapag-take profit po tayo dyan. Ngayon ay dahil dyan ay balik po natin ulit yung ating buy pending order or position dito sa 40 digits 644. At ayan, update po natin sa naging pagbagsak po ni Pepe is marami po siyang binasag na mga support. Ayan, palitan po natin ng kulay green. Ayan, binasag po niya hanggang dito, pero ngayon is bumalik po siya dito sa ilalim ng minor resistance natin na 40 digits, ayan, 50 digits na po pala ito, 50 digits 879. Ayan, ngayon ay naglalaro na po ang presyo ni Pepe dito at sinusubukan po niyang magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. At yan po, yung pumipigil po sa kanyang pag-angat sa presyo is ang minor resistance natin dito sa presyong 50 digits 879. At sa tingin ko is base po sa signals natin sa ating dalawang indicators dito ay yan na nga, meron na tayong bullish momentum. Kaya mukhang sa mga paparating na araw is mataas po ang chances na itong si Pepe ay magpapatuloy lamang sa kanyang pag-angat sa presyo. Yan, yung kung magpapatuloy po yung ating bullish momentum dito, ayan, lalong-lalo na yung ating QQE mode indicator dito. Kapag patuloy po yan na ayan, ganito, patuloy na lumalaki yung mga nabubuong QQE bars natin, is masasabi kong dire-diretso lamang po siya sa kanyang pag-angat sa presyo hanggang sa marating niya ang major resistance natin dito sa 40 digits 1082. Kaya ayan, mukhang babalikan po niya yan. Kaya yung aking projections po rito is ayan, gaya na aking sinabi kanina, is hintayin po natin yan, inaabangan po natin yung pagkabasag ng minor resistance natin dito sa 50 digits 879. Pero ayan, pagkatapos po niyan is ayan, adjust po natin ito. Ayan, kunin natin sa saktong rejection. Yan, ngayon yung sunod naman po na resistance natin is nandito. Ayan, lagyan po natin ng price level para mas kita po natin. Yan, ito po ay nasa presyong 50 digits 973. Ayan, kung sakaling umakyat po itong si Pepe, ay ito po yung mga minor resistance na haharang sa kanyang pag-angat sa presyo. Ayan, pero sa tingin ko is mukhang kayang-kaya naman po niyang lampasan ang mga yan. Basta tuloy-tuloy lamang po yung bullish momentum natin dito na ating nakikita sa ating dalawang indicators na ito. Ayan. Pero kung sakali man na mauntog itong si Pepe,
Ayan, sa kasalukuyang minor resistance natin dito. Ayan, magkakaroon po siya ng struggle at mauuwi po ito sa pagko-consolidate dito. Ayan, magko-consolidate po siya rito. At ayan ay kung mauuntog po siya. Ayan. Kung siya naman po ay babagsak, ayan, may posibilidad pa rin babagsak ang market price ni Pepe. Ayan, may posibilidad pa rin po yan. Kasi ayan, dito sa crypto market ay dapat po nating tandaan na wala pong kasiguraduhan dito. Maski napaka-bullish po yung mga signals natin dito is may chances pa rin na posibleng bumagsak ang presyo ni Pepe. Kaya wag po tayong pakakasiguro. Lalong-lalo na kung may hindi magandang balita na lumabas na nakaapekto po talaga ng nagkaroon po talaga ng matinding epekto sa presyo ni Pepe, ay talagang babagsak yan. Maski bullish na bullish ang mga signals natin dito. Kaya ayan. Kaya kailangan na rin paghandaan yan kung sakali man na babagsak ito. Pero ayan, sa kasalukuyan ay ang kasalukuyang support po natin dito ay isang support zone. Ayan, support zone. Ito po ay nasa ayan, support zone natin is price range na nasa 50 digits 790 to 50 digits 756. Ayan, kung pag nabasag po ito or tumagos ang presyo ni Pepe, yung sunod na sasalo sa pagbagsak nito ay ang minor support natin dito sa 50 digits 703. Ayan. Sa ngayon ay wala pa po tayong pattern dito. Ayan, wala pa akong nakikitang pattern dito. Ayan, nabubuo kay Pepe. Ayan. Pero sa lower chart time frame is meron po tayong isang pattern dito. Pero nag-breakout na rin ito, yung pattern natin dito. Ayan, lagay po natin. Ito po yung kanyang lower portion. Lower portion ng ating pattern. Palitan po natin ng kulay blue. Ayan. At ito po yung kanyang upper portion. Ayan, dito po yan. Ayan, at kitang-kita po natin na ayan, nagkaroon po siya ng breakout nitong March 25 dito. Ayan, may breakout po tayo rito. Tumagos ang isang malaking bullish candlestick at ngayon ay umangat siya. Tapos nagkaroon po siya ng retracement para makakuha ulit ng buwelo. Tapos sa tingin ko ay pagkatapos po ng kanyang correction na yan ay ipagpapatuloy niya muli ang kanyang pag-angat sa presyo. Kaya yan po yung price action naman dito sa 4-hour chart time frame natin. Ayan, lagay po natin bakit lumabas sa. Kaya yan po yung aking technical analysis update dito kay Pepe. Ayan, maganda na rin po yung kanyang ipinapakita. Katulad din po ni Shiba Inu at saka Dogecoin. Ayan, maganda po yung pinapakita ng mga meme coins natin ngayon, kung saan ay nagsisiakyatan po ang presyo ng mga ito. Kaya ayan, ang ganda na rin ng kanyang signal dito sa ating daily chart time frame. Ayan, napakaganda ng bullish momentum na ipinapakita ng signals natin dito. Kaya mataas po talaga ang posibilidad na mukhang sa paparating na araw is magpapatuloy sa mas mataas na presyo itong si Pepe. Ayan, pero maliban po dyan ay gaya na aking sinabi kanina is wag po tayong pakakasiguro. Kasi baka may mga lumabas na balita na hindi po natin inaasahan. Ayan, yung mga fundamental events. Ayan. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.